Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Akala ko noon, pera at ginhawa ang sukatan ng halaga ng isang tao. Kaya lumaki ang ulo ko. Lumakas ang boses ko at unti-unti kong nakalimutan kung paano makiramdam sa damdamin ng iba. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi kayang bilhin ng kayamanan at yun ay ang takot. Nang tumapa kami muli sa baryo na matagal na naming iniwan, doon nagsimula ang kababalaghan. Mga matang nakasilip sa dilim, mga yapak na hindi namin mahanap ang pinanggalingan, at ang bulong na parang may nagbabantay sa bawat galaw namin. At sa gitna ng lahat ng yon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Hindi lahat ng nilalang na yung minamaliit ay mananatiling tahimik at hindi halimaw ang problema, kundi ang sarili. At ang pinakanakakatakot, kapag dumating ang oras ng kaparusahan, hindi mo maiiyakan ang kayabangan mo. Ako si Mia, at ito ang kwento kung paano ko natutunan na ang pagmamataas ay laging may kapalit, at kung paano halos nawala ang lahat bago ko natutunang magpakumbaba. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Angelo, tingnan mo nga si Andre. 2 linggo pa lang tayo dito sa probinsya pero ganito na agad ang itsura niya. Ano ka ba naman, Mia? Simpleng sakit lang naman ni Andre yan eh. Wala naman dapat ikabahala. Normal na lagnat lang yan kasi puro laro sa labas siyang ginagawa eh. Normal? Diyos ko naman, Angelo. 2 araw nang nilalagnat si Andre. Hindi na nga halos makakain eh. Tapos normal pa yan sa'yo? Abay, hindi ka man lang ba nag-aalala sa anak mo? Nag-aalala ko, Mia. Pero hindi kagaya mo na konting ubo lang eh. Iniisip mo kagad may sumpa o kung anumang kababalagan. Kababalaghan agad ang iniisip mo eh. Hindi pa nga ako nagsasalita. Ang sinasabi ko lang, hindi normal to. Ma, pa, ang bigat po ng katawan ko eh. O ayan, narinig mo, di ba? Hindi mo ba nakikita na nanghihina na siya? Namumutla na, oh. Siguro, hindi lang siya sanay dito. Masyado siyang sanay sa aircon sa Maynila. Ibang hangin dito, Mia eh. Hangin? Putik na yan, Angelo. Hangin ba ang nakakahigop ng lakas ng bata? Tingnan mo. Parang pagod kahit hindi naman nagkikikilos. Alam mo, Mia, baka kasalanan mo rin eh. Di ba kumain tayo sa bahay ng kaibigan mo nung isang araw, si Sarah? Baka mamaya eh, may pinakain na hindi maganda sa bata. Kaya naging ganyan yan. Oo nga, no? Pero kung ganon, di sana pati ako naging ganyan. Pero kasi alam mo yung si Sarah, baka naiinggit lang sa atin yan. Marami kasing naiinggit sa atin dito sa probinsya. Umuwi ba naman tayong nakasasakyan eh. Tapos magpapatayo pa tayo ng bahay dito. Isipin mo na lang na maraming matang nakatingin dito sa atin. Kaya dapat lagi nating galingan at ipakita sa kanila na marami talaga tayong pera. Baka nausog niya si Andre kasi akala niya wala tayong pampagamot sa kanya. Anong akala niya sa atin? Mahirap pa rin kagaya niya? Naku, talaga yung babaeng yan. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti dyan sa kanya. Oo, dapat lang talaga na ipakita natin sa kanila na hindi tayo basta-basta. Hindi kagaya nila na hanggang ngayon nakatira pa rin sa lumang bahay na kahoy. Exactly! Kaya nga ako nagtataka kung bakit kailangan pa niya magbait-baita nung nagkita kami. Yung ngiti pa niya, yung tipong may tinatagong inggit. Bakit ka rin kasi sumama sa kanya sa bahay nila? Alam mo naman na kahoy pa rin ang bahay at saka kung may nakaing marumi ang anak natin. Ma, pa, ang sakit na po talaga ng bato ko. Pati ng mga kamay ko.
Diyos ko naman, batok naman ngayon. Ano bang gagawin namin sa'yo, ha? Angelo, ano na? Hindi pwedeng hayaan nating maging ganito ang anak natin. Alam ko na. Tumawag kaagad tayo ng doktor. Yung pinakamahal na doktor para makita ng mga tao diyan sa gilid-gilid na kaya natin sa doktor ipacheck up ang anak natin. At hindi sa lamang gamot ng albularyo nila. Pweh! Para matapos na rin kung anong nararamdaman ng anak natin. At mas lalong ayoko na may masabi pa ang mga tao dito na pinabayaan natin siya. Oo, sige, pero hindi ibig sabihin wala nang kinalaman si Sarah dito. Hindi ako maniniwala. Ay nako, ewan ko sa iyo, Mia. Wala naman kasi tayong mapapala sa pakikihalubilo sa mga taong yun eh. Tingnan mo nga si Sarah, nagtitinda pa rin ng karne. Tapos ang itsura niya, parang hindi naliligo. Ha? Baka hindi naliligo talaga. Ako pa ba? Amoy na amoy ko siya. Pero may gana pa siyang lumapit-lapit sa akin. Nagtatanong kung kumusta raw tayo. Sus! Gusto lang siguro nung malaman kung mas maganda na babuhay natin kaysa sa kanya. Siyempre, maganda na talaga. Kita mo nga kotse natin, no? Isa nga lang ang dinala natin dito sa probinsya pero parang ang mga tao dito ngayon lang nakakita ng kotse. Kita mo yung lupa na pinagawa natin? Sino ba dito ang may ganon? Wala! Kaya for sure, puro inggit ang bumabalot sa kanila. Yung parang ayaw nilang umangat tayo. Ma, matagal pa po ba kayong mag-uusap dyan? Nahihirapan na po talaga ako at nanghihina na eh. Anak, baka dahil hindi ka kumakain, kaya humihina ka. Huwag ka kasing maarte sa pagkain dito. Hindi to tulad sa Maynila. Huwag mo nga sinisisi yung bata, Angelo. Hindi siya maarte at hindi rin hangin o pagkain ang dahilan nito. Eh ano nga? Kung gusto mo, sabihin mo. Ano bang tsuri mo ngayon? Ulam? Barang? Ha? Ano pa ba? Pwede. At hindi ako magugulat kung si Sarah yon. Ang dami niyang pwedeng gawin para lang ma-down tayo. Eh di ang angas pala ng kababata mo, Mia. May kakayahang mangulam kapag naiinggit sa isang tao. Alam mo, mamaya na yung ganyan. Tumawag ka na ng doktor tapos papuntahin mo dito. Kahit magkano pa yan, ipapamukha natin sa mga tao dito na tayong nakakangat. Naganap na ako ng numero sa cellphone ko ng kaibigan naming Dr. Cabanong na nakatira malapit sa baryo. At nang makakita ko ay kagad kong tinawagan. Wala nang tanong-tanong pa ng presyo, agad ko na siyang pinapunta sa bahay. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarinig na kami ng kotse na tumigil sa harap ng bahay kaya lumabas na kami. Kitang-kita pa namin ang mga kapitbahay na usisero na nakatingin sa amin kaya tiningnan ko rin sila na may ngiti ng pang-aasar. At simpleng naglaglag ako ng 1,000 na naging dahilan ng paglihis ng kanilang tingin. Pumasok na ang doktor at tiningnan na si Andre. Sinabi niya na wala naman daw kakaiba sa bata at simpleng lagnat lang daw yun at wala kaming dapat ikabahala. Binigyan ng gamot ang bata at pagkatapos ng ilang sandaling kwentuhan ay umalis na rin ito. Pag-alis naman niya ay dumating ang kaibigan ni Angelo na si Martin. Agad naman namin itong pinapasok sa loob ng bahay. Oh Mia, kumusta na kayo? Ganun pa rin, Martin. Masyadong busy sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa pinapatayong bahay. Hindi na nga kami makapag-antay na matapos yun eh. At gustong-gusto na rin talaga naming lumipat. Ah, ganun ba? Ano nga palang ginawa ng doktor na yun dito sa bahay niyo, ha? Balita ko, isa yun sa pinakamahal na doktor dito sa lugar natin, ha? Meron bang may sakit sa inyo? Nako, si Andre kasi, 2 araw nang nilalagnat. Halos hindi na rin kumakain. Hindi naman kami pipili ng doktor na mumurahin at mas lalong hindi kami umaasa sa mga halamang gamot lang, no? Ano bang usap-usapan kayo dyan sa labas na nagyayabang daw kayo? Bro, dapat lang na magyabang kami kasi marami kaming may pagyayabang. Hindi katulad ng mga tao dyan sa labas. Matatanda na wala pa rin asenso ang buhay. Grabe naman ang mga sinasabi mo, bro. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Ano naman ngayon kung marinig nila? Puro katotohanan lang naman ang mga sinasabi ko, ah. Hindi ko kasalanang mas pinagpala kami kaysa sa kanila. Oo nga naman.
Saka ano ba problema kung maganda ang buhay namin? Hindi ba dapat nga humanga sila? Hindi yung puro paninilip at panghuhusga. Ewan ko sa inyo. Basta, ingat lang ha. Hindi lahat ng tao natutuwa sa mga pagdidisplay ng yaman nyo. Ay naku Martin, sanay na kami sa ganyan. Sa Maynila nga mas grabe pa ang naiinggit pero hindi kami nagpapaapekto. Oh, dito pa ba? Mas maliit ang isip ng tao rito. Konting magandang gamit, akala mo mayabang ka na eh. Ang akin lang naman, bawas-bawasan nyo rin minsan ang masyadong paglalabas ng yaman nyo dito sa probinsya. Mas kakaiba rito kaysa sa Maynila. Bakit? Pati ikaw bro naiinggit na rin sa amin? Hindi naman na iba ang tingin namin sa iyo ah. Pwede ka namang humingi ng tulong sa amin kapag kailangan mo, magsabi ka lang. Ako? Maiinggit? Malabo yan bro. Sinasabi ko lang sa inyo na mas kakaiba ang mga tao dito sa probinsya kaysa sa nakasanayan nyo. Ano? Kumusta na nga pala si Andre? Ang sabi ng doktor, normal na lagnat lang daw at uminom lang ng gamot ang kailangan. Kahit papano naman siguro gagaling na si Andre. Sa laki ba naman ang binayad namin sa doktor na yun Lagnat lang daw. Mabuti naman at nabigyan na ng gamot. Kung hindi pa naman gumaling ang anak namin tsak na may kakaiba na. At sigurado kung mga tao lang dito may kagagawa nun. At ano naman ang ibig mong sabihin bro? Naaalala mo pa ba yung kababata kong si Sarah? Tiyak ako na sa sobrang kainggitan niya ginawa na niya ng masama itong anak ko. At talagang kapag naalaman ko lang ang totoo, naku pinapangako ko kakaladkarin ko talaga yung babaeng yung palabas ng bahay nila. Totoo yan. Akala mo kung sinong mataas ang tingin sa sarili. Nagtitinda lang naman ng karne. Ang swerte nga niya at kahit papano mabait pa kami sa kanya Alam niyo ba na usap-usapan dito sa baryo aswang daw yang si Sarah? Kaya dapat talagang mag-ingat kayo dyan. Lalo ng anak niyo. Oh, bro, Mia. Paano? Mauna na muna ako. Anong oras na rin kasi? Maghahanda pa ako ng pagkain ng asawa at anak ko. Ganun ba? O sige, salamat sa pagbisita bro Tagay tayo kapag ayos na ang lahat. Tumayo na si Martin at tuluyan na siyang umalis. Pag-alis niya ay agad kaming lumapit sa anak namin. Inisip ko na sana nga sa laki ng ibinayad ko sa doktor na yon ay tuluyan ng gumaling ang anak ko. Hindi ko matiis na nakikita siyang namimilipit sa sakit. Kinabukasan, may kumakatok sa pinto ng bahay. Binuksan ko kagad ito at nakita ko si Sarah kasama ang anak niya na may dalang pagkain. Nang iabot niya sa akin ang pagkain na yon, ay tinapong ko ito. Teka lang naman, Mia. May problema ba tayo? Pinaghirapan kong lutuin yung sabaw na yan, tapos itatapon mo lang. May nagawa ba ako sa'yo? Nagmamaang-maangan ka pa talaga, Sarah. Nagkasakit ang anak ko simula nung kumain kami sa bahay nyo, tapos nagdala ka pa talaga ng pagkain dito? Baka pag kinain ko yan, sa susunod ako naman ang magkasakit. Wala akong alam sa sinasabi mo, Mia. Pumunta ako rito dahil nilutuan ko si Andre ng sabaw. Usap-usapan kasi na may sakit siya. Puro palusot, Sarah. Alam ko namang naiinggit ka sa buhay namin, kaya gagawin mo ang lahat para makisiksik sa pamilya namin. O di naman kaya, hilahin kami pababa. Mia, bakit mo naman iniisip agad na masama ang intensyon ko? Matagal tayong magkaibigan. Matagal ko na kayong kilala. Noon yon, Sarah. Ngayon, iba na ang buhay namin. Hindi na tayo pareho ng level sa buhay. Hindi ko kasalanan na mas naging maganda ang buhay namin kaysa sa mga buhay nyo rito. Alam mong kahit kailan hindi ako nakaramdam ng inggit sa'yo, Mia. Gusto ko lang talagang... Ano bang ingay ito? Ang aga-aga nang bubulabog kayo. Ito kasi si Sarah. Nagdadala ng kung ano-anong pagkain. Ano na naman ba yun, Sarah? Para saan? Nagpapapansin ka ba sa amin? Hindi ako nagpapapansin. Concerned ako sa anak nyo. Concern? O baka naman curious ka lang. Gusto mong malaman kung gaano kaganda ang loob ng bahay namin. Hindi ako ganon, Angelo. Wala akong masamang intensyon. O sige, sagutin mo kami ng diretso. Bakit simula nang kumain kami sa inyo nagkasakit si Andre? Hindi ko alam, Mia. Hindi ko kontrolado ang sakit na nararamdaman ng anak ninyo. Oo nga, pero bakit may kakilala ka may kontrol?
Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo na yun. Dito sa baryo, maraming kwento. Ang sabi nila, aswang ka raw o baka naman mangkukulam ka. Isa dyan sa dalawang totoo. Malay ba namin at baka pati sa paninda mo kung ano-ano na rin ang nilalagay mo? Mia, marami ng tao. Huwag mo namang idamay ang mga paninda ko. Malinis silang lahat. Bakit? Nahihiya ka bang malaman ng buong tao ang totoo na madumi ang mga paninda mo? Huwag na kayong bumili sa paninda ng babaeng to dahil marumi ang mga tinda niyan. Maluhaluhang tumakbo si Sarah kasama ang anak niya paalis sa bahay namin. Inisip ko na dapat lang sa kanya yon dahil sa kanya ay nagkasakit ang anak ko. Nakita ko pa ang bulungan ng mga tao habang tumatakbo palayo si Sarah. Sinamaan ko lang siya ng tingin kaya umalis na silang lahat. Sinipa ko pa ang nasa lupa na pinaglalagyan ng pagkain na ibinigay dapat ni Sarah sa amin. Pumasok na kami sa loob at nag-ayos na lang ng makakain. Ilang araw ang lumipas, halos hindi na makatulog ng maayos si Andre. Nakaiga siya sa kama, nanginginig ang katawan at mabilis ang pagtulo ng pawis sa noo. Halos hindi ko na alam kung saan sisimula ng pag-aalala ko. Tumataas na naman ang lagnat ni Andre. Parang bumalik na naman ang sakit niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakakahiya kung ipapatingin natin siya sa albularyo. Baka isipin ng mga tao na naghihirap na tayo sa buhay. Painumin mo muna ng gamot. Hanggat maaari, ayoko munang umasa sa halamang gamot at ritual-ritual nila. May pera tayo, kaya makukuha natin ang lahat ng gusto natin. Alam ko. Pero Angelo, nag-aalala ako. Hindi pwedeng ganito lang palagi ang anak natin. Lahat gagawin ko para gumaling siya. Ako na rin ang nahihirapan sa sitwasyon niya Kahit ako naman, Mia, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Kaya nga kinuha natin yung doktor na yun para mapagaling si Andre Pero mukha namang wala talagang nagawa kahit pababain man lang sana yung lagnat niya. Sinunod natin yung lahat ng gamot na pinabili niya. Pinainom natin kay Andre mga yun pero parang wala talagang epekto Basta, hindi ko pa kayang tanggapin yun. May pera tayo, kaya nating pagalingin ang anak natin. Hindi kailangan ng kung ano-anong halamang gamot na sinasabi nila rito. Maya-maya ay biglang may narinig kaming kakaibang tunog sa labas ng bahay. Parang may kumakaskas sa pader. Parang matutulis na kuko. Kasabay nito ay ang mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Dahan-dahang lumabas ng bahay si Angelo para silipin kung ano yon. Naramdaman ko namang may mabigat na presensya sa paligid. Anak ng aswang! Ha? Ano ba? Aswang! Anong ginagawa niyan dito? Binabantayan ko lang ang may sakit. Malapit ng oras ng anak ninyo. Kaya nandito na ako, nakabantay sa kanya. Sarah? Ikaw ba yan, ha? Sinasabi ko na nga ba? Naiinggit ka lang sa amin. Tigilan mo na! Anong kalakuhan to? Akala mo ba'y matatakot mo kami aswang ka? Mia, kumuha ka ng asin, dali! Oo, sige. Tumakbo ko sa kusina, kinuha ang bote ng asin at bumalik sa labas. Nakita kong papalapit ang nilalang na yon sa asawa ko kaya agad kong hinagis ang asin sa halimaw na yon. Ayop! Halika rito at ikaw ang uunahin ko kainin! Mia! Takbo sa loob ng bahay! Bilisan mo! Ah! Lumayo ka sa akin! Mga kapitbahay! Tulungan ninyo kami! Sa tingin mo ba, tutulungan ka ng mga kapitbahay nyo, ha? Layuan mo ang asawa ko! Sa tingin mo ba, uubra sa akin yung paghampas mo ng kahoy sa likod ko? Kung hindi uubra sa'yo ang kahoy, heto, saluhin mo! Maburo ka sa asin! Hindi! Susunog ang balat ko! Umalis ka ng aswang ka kung ayaw mong ibuhos ko sa'yo lahat itong asin! Huwag ka nang bumalik! Hindi mo kami kayang gambalain, hayop ka! Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko kayo! Sa susunod, hindi ako aalis hanggat hindi ko kayo nagiging pagkain! Mabilis na tumakbo palayo ang aswang na yon, Kabanong, at tuluyan ng umalis. Ngunit nanatili ang bigat sa paligid. Halos nararamdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa kung saan. Parang may nakamasid pa rin sa amin.
Pumasok na kami sa loob ng bahay at agad kong pinuntahan si Andre. Nanginginig pa rin siya, kaya lalo kong kinabahan. Mia, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi, Angelo. Ikaw, tingnan mo ang kamay mo, namumula na. Dahil siguro sa kahoy na hinawakan mo kanina. Hindi ako makapaniwala. Anong nilalang yun? Bakit tayo ang inatake niya? Hindi ba si Sarah talaga yung aswang na yon? At kaya siya pumunta dito kasi nagkaroon kayo ng alitan? Sabi rin ni Martin na may lahing aswang daw si Sarah, di ba? Ang kapal naman ang mukha ng babaeng yun kung pupunta siya rito. Hindi na ba siya nahihiya at pinakita pa niya sa atin ang totoong anyo niya? Ano ba naman yung kababata mo na yon, ha? Hindi lang na ako ang gusto, bibiktimahin na kagad tayo. Ay nako, pigilan mo ako. Baka ako pa mismo pumatay sa kanya kahit na nasa katawang tao pa siya. Magpahinga na tayo. At bukas na bukas, susugurin ko ang babaeng yun sa pwesto niya. Gulo pala ang hanap niya, ha? Hindi ako natatakot sa kanyang halimaw siya. Tumabi na kami kay Andre at pare-pareho na kaming nakatulog. Pagkagising ko, parang hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari. Hindi ko alam kung takot ba yun o galit. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako papayag na basa-basa kaming tatargetin ng kung sino mang aswang. At ang pinakasigurado ako, si Sarah ang may kinalaman doon. Kilala ko siya. Mahina siyang magtago ng lihim. Mahina ring magsinungaling. Kaya bago pa magising si Angelo at si Andre, agad ako nag-ayos ng sarili. Hindi na ako nag-almusal. Diretso akong pumunta sa palengke. Pagdating ko, nakita ko si Sarah na nag-aayos ng karne. Ngumiti pa siya ng bahagya na parabang walang nangyari. Hindi ko na napigilan ng sarili. Sinugod ko siya. Hinampas ko ang mesa niya at sinadya kong kumalat ang mga paninda. Nalaglag ang mga karne sa lupa at ang mga tao ay agad na nagtinginan sa amin. Teka lang naman, Mia. Ano bang problema mo? Bakit ba pati rito sa pwesto ko nanggugulo ka? Aba, at maang-maangan ka na naman ba, ha, Sarah? Pagkatapos mong umatake sa bahay kagabi? Ha? Ano ba sinasabi mo? Umatake? Kailan pa ako naging kriminal sa panaginip mo? Huwag kang tanga-tangahan! Nakita ka namin kagabi na umaaligid sa bahay namin. Ikaw ang aswang! Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mia. At paano ka naman nakakatiyak na ako yon? Yan ang mahirap sa'yo eh. Puro ka bintang. Wala ka namang pruweba. Dahil ikaw naman talaga. Huwag ka na nga umarte pa dyan. Nung una, nagkasakit si Andre. May kinalaman ka na. Kagabi naman binabantayan mo pa siya para kainin. Mia, hindi. Bakit ko gagawin yun sa anak mo? Kahit galit ka sa akin, hindi kita sasaktan. Hindi mo ako maloloko. Ikaw at ang mga kamag-anak mong hayop ang umaaligid sa bahay namin. Bakit mo ba kami ginaganito, ha? Kasi naiinggit ka sa amin. Mia, paulit-ulit ka. Hindi nga ako naiinggit sa inyo. Masaya ako. Masaya, Sarah? Masaya ka para sa amin? Yun ba ang gusto mong sabihin? O masaya ka dahil nakikita mo na ang anak kong naghihirap? Nagpunta ka sa bahay namin, nagdala ka pa ng pagkain. Yun ang paraan mo, di ba? Para mas lalong humina ang anak ko? Mia, hindi masakit sa akin kahit sampalin mo ko o saktan eh. Alam mo ba yung masakit? Ang sisihin mo ko sa mga bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Matagal na tayong magkaibigan. Nung nandito ka pa sa probinsya, ako ang kakampi mo. Hindi mo ba matanggap talaga na nagbabago ang tao? Mayaman na kami. Maraming pera at koneksyon. Hindi na tayo magkatulad, Sarah. Ikaw kaya ka ganyan pa rin dahil hindi ka swerte at mas lalong hindi ka masipag. Kaya siguro naging masamang tao ka na lang dahil mahirap ka. Hindi kahirapan ang dahilan para maging masama ang tao, Mia. Pero masama ka dahil hindi ka swerte. At pag hindi swerte ang tao, nagiging inggitera, nagiging desperada, at minsan, nagiging halimaw. Hindi ako halimaw at hindi ako desididong pahirapan kayo. Talaga? Bakit lagi ka nakadikit sa pamilya ko? Sa anak ko? Ano bang gusto mo, ha? Kunin ang buhay namin?
Ang gusto ko lang naman gumaling si Andre. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng sabaw mong gawa sa kung ano-ano mang dahon na pinagpupulot mo lang dyan sa tabi-tabi. Hindi ako kawawa, Sarah. Hindi kami naghihirap. Hindi ko sinabi na naghihirap kayo. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Kasi alam kong yan ang iniisip mo At kahit hindi mo sabihin, kitang-kita ko. Ang tingin mo sa amin, mayaman, maarte, mataas. At oo, tama ka. Mas mataas kami. Mas mataas kami sa inyong lahat. At hindi ninyo matanggap na dumating kami dito sa baryo na mas nakakaangat sa buhay. Mia, hindi pera ang magliligtas sa inyo sa umaatake sa inyo gabi-gabi. Tumigil ka nga sa mga pamahiin mong pangbarangay. Hindi ako naniniwala sa katatakutang ganyan. Kahit hindi ka maniwala. At may gana ka pang magbigay ng payo? Para ano? Linlangin kami. Basta lumayo ka sa pamilya ko. Ikaw ang tunay na banta dito. Dahil ikaw lang naman ang aswang dito sa baryo ninyo. Kahit ano pang gawin kong paliwanag, Mia. Alam ko namang hindi ka na maniniwala. Sana lang hindi mo pagsisihan ang magiging desisyon mo. Ang dapat magsisi ikaw. At tandaan mo to, Sarah. Hindi mo kayang galawin ang pamilya ko. Hindi sa harap ko. Hindi sa pera ko at mas lalong hindi sa kapangyarihan ko. Bago ako tuluyang tumalikod, ay nakita ko pa siyang pinupulot ang mga nalaglag na karne mula sa lamesa niya. Naririnig ko pa ang mga tao na nagbubulungan. Ang iba'y nakatingin lang sa akin habang tuluyan ako naglakad paalis ng palengke. Habang naglalakad ako pa uwi, nakasalubong ko si Martin na mukhang papunta rin sa palengke. Ang aga mo yata ngayon, Mia. Sinugod ko lang yung aswang. Biruin mo ba naman? Pumunta at umaligid sa bahay kagabi? Hindi man lang nahiya? Ha? At sino naman ang aswang na tinutukoy mo, ha, Mia? Para namang nakakalimutan mo na, Martin. Ikaw pa nga nagsabi sa akin na si Sarah ang aswang dito, di ba? Nakakainis nga Ang galing talaga magpaawa ng babaeng yun. Si Sarah? Oo, tama. Yun nga. Buti naman at hindi kayo napuruhan ng pag-atake niya kagabi. Hindi kasi mabilis akong kumilos. At syempre, dahil nga maarte ang pamilya ko, hindi kami basta-basta pinapasok ng kahit anong nilalang. Nakakadiri talaga Alam mo yun? Yung tunog ng kuko, yung hingal, yung amoy. Diyos ko, Martin, ang baho. Parang bulok na karne. Buti naman at mabilis niyong napaalis yun. Ano naman ang sabi ni Sarah nung sinugod mo siya? Umamin ba? Kagaya nga ng sabi ko, magaling nga magpaawa. Tinatanggi pa nga niya na hindi siya yun Ang sabi mo naman sa akin, siya lang ang aswang, kaya walang ibang gagawa kundi siya lang. Oo. Hayaan mo na lang yun. Tsak naman ako magsasawa rin manggulo sa inyo yun. Baka hindi na bumalik yun. Abay, subukan niya lang talagang bumalik at makikita niya ang hinahanap niya. Papakainin ko na siya ng buong garapon ng asin at sasabuyan ko pa ng dinikdik na bawang. Grabe ka naman. Sige na, Mia, mauna na ako. Bibili pa kasi ako ng pagkain Ikumusta mo na lang ako kay Angelo Sige, ingat. Ganun ba? Ay sige, mauuna na rin ako at baka hinahanap na ako ng mag-ama ko. Mag-ingat ka sa mga binibili mong pagkain ha. Baka mamaya maging aswang ka na rin. Nginitaan niya pa ako kabanong bago siya tuluyang naglakad papunta sa palengke. Nang makauwi ako sa bahay ay nakita kong gising na si Angelo. Habang si Andre naman ay ganun pa rin ang kalagayan. Habang tinitingnan ko si Andre ay hindi mawala sa isip ko na kasalanan to lahat ni Sarah. Naghihirap na ang anak ko dahil sa kanya. Tulala kong pinagmamasdan ng kalagayan ni Andre nang bigla kong kalabitin ni Angelo. Mia, saan ka ba galing? Mukhang aga mo yatang tumayo sa higaan Sinugod ko yung aswang na yon. Hindi ko nga alam kung anong kakapalan ng mukha meron siya at ayaw pa niyang umamin. Parang pinapamukha niya pang nababaliw na ako. Sana naman sinama mo ako. Di ba? Para hindi na talaga nakatanggi yung babae na yun na kasalanan niya ito. Grabe. Naging mabait ka na sa kanya tapos ganito pang isusukli niya sa atin. Pasalamat nga siya Kahit mahirap siya nakipagkaibigan ka pa uli sa kanya.
Pero ngayon, itatapon ko na parang wala lang ang pinagsamahan namin. Ang kapal ng mukha ng babaeng inggitera na yon para gawin niya sa akin to? Para saan? Dahil ba mas angat tayo? Dahil ba mas maganda na ang buhay natin kaysa sa kahit sinong tao rito? Sige na, kalma ka na, Mia. Lumabas na yung mga wrinkles mo. Oh. Bahala ka. Tatanda ka na talaga niyan. Hindi ko kayang kumalma eh. Sobra at abuso na kasi ang ginagawa niya sa atin. Hayaan mo na lang muna yan. Pero kapag naulit pa, ako na mismo ang mananakit dyan sa babaeng yan. Ay nako! Sana lang gumaling na rin si Andre. Kahit yun lang ang kahilingan ko na matupad eh. Hindi na tayo halos makapag-asikaso ng mga kailangan kasi nga, lagi na tayong nakabantay kay Andre. Ay, siya nga pala. Aalis nga pala ako. Hindi na natin masyadong nasikaso yung pinapagawa natin bahay eh. Titingnan ko lang kung maayos ang pagkakagawa ng mga trabahador doon. Ha? Sama ko. Gusto ko ring makita kung maayos at worth it ba yung bahay na pinupundar natin. Eh paano si Andre? Hindi yan pwedeng iwan na walang bantay. Alam mo naman ang kalagayan yan. Naaalala mo pa ba si Manang Sisa? Yung nag-aalaga kay Andre dati nung nandito pa tayo nakatira sa probinsya. Baka pwede namang ipaalaga muna natin sa kanya tapos bayaran na lang natin siya. Si Manang Sisa. O sige, pupuntahan ko muna sa kanila. Susunduin ko at kakausapin para naman mabantayan niya si Andre. At para makasama ka sa akin sa pagtingin doon sa bahay. Sige, aantayin kita rito. Mag-ingat ka ha. Bilisan mo lang at mag-aasikaso na rin ako. Umalis na siya at ako naman ay nag-asikaso na rin, Kabanong. Naligo at nagbihis na at pilit na pinapakain si Andre kahit sabaw. Kitang-kita ko ang paghihirap niya at gustong-gusto ko na talaga siyang gumaling. Maya-maya pa ay dumating na si Angelo kasama si Manang Sisa. Agad ko siyang binati at hinabilinan tungkol sa anak ko. Nang malinaw na ang lahat, ay agad na kaming sumakay ng kotse. Sumisilip pa ako sa bintana ng sasakyan habang umaandar dahil tsak na usap-usapan na naman kami ng mga tsismosa sa baryo. Nang makarating na kami sa pinapagawang bahay, ay agad namang nakita ni Angelo ang mga trabahador niya. Kinausap ito at inalok pa ng merienda. Maganda naman ang proseso ng paggawa ng bahay namin, kaya alam ko ring magiging maganda kapag natapos. Naglakad-lakad kami ni Angelo at napukaw ng pansin niya ang isang puno sa may bakuran ng ginagawang bahay. Oh, ano ba naman to? Ang pangit tingnan kapag nandito oh. Hindi nakakaganda ng bahay kapag may ganitong umbok ng lupa. Oo nga eh. Pero hindi kaya mga duwende ang nakatira dyan? Masyado na tayo matanda para maniwala pa sa mga duwe-duwende na yan. Langgam lang naman ang nasa loob niyan eh. Saglit ipapakita ko sa iyo Ha? Paano mo naman ipapakita? Huwag mo sabihing sisirain mo yan. Diyos ko naman at makamalasin tayo sa gagawin mong yan eh. Mamalasin pa ba tayo? Kita mo naman siguro ang dami na nating yaman. Wala na siguro tayong kamalasan na haharapin. At bakit naman tayo mamalasin eh? Aalisin lang natin to. Dahil hindi magandang tingnan to. Bahala ka pag tayo minalas, ikaw ang may kasalanan. Sinasabihan na kita. Puro ka kasi paniniwala eh. Hindi na nga totoo yung mga ganyang ngayon. Sa mga bata lang yan uso. Tingnan mo puro langgam lang ang lalabas dito. Kumuha siya ng pala at pinukpok ang punso. Dahan-dahan niyang hinukay ito, ngunit walang kahit na anong langgam ang lumabas. At nang tuloy ng masira ang punso, itim na likido ang nakita naming lumabas mula sa ilalim ng lupa. Pareho kaming nagulat ni Angelo sa nakita at parang nanginginig na siya sa kinatatayuan niya. Tumingin siya sa akin at binitiwan ng pala na hawak niya. Napalunok siya, pero halata kong pinipilit niya na magpakatapang. Niyuko ko pa lalo ang mukha ko sa punso kahit nanginginig sa takot para silipin kung saan nagmumula ang lumalabas na itim na likido. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, Angelo eh. Binalaan na kita. Nakita mo na? Walang langgam, di ba? Naku, nang gambala pa tayo ng mga nilalang na nakatira dyan. Eto naman, praning ka rin eh. Masyado mo lang tinatakot ang sarili mo. Simpleng likido lang yung lumalabas. Simple daw oh. Angelo, kung simple yan, bakit parang dugo ng impyerno ang amoy? Huwag nga maingay.
Baka may makarinig. Baka may patay na hayop lang dyan. Sa loob ng punso? Loko ka ba? Yan ang gusto mo. Sumigaw ako at sabihin multo to. Ang layo mo na. Ang sabi ko, duwende. Duwende ang nandyan. Bakit kasi pinilit mo pang sirain eh? Kalokohan. Pag sinabi kong normal lang yan, normal yan. Masyado kang praning kaya natatakot ka eh. Tingnan mo nga kung normal na likido lang yan. Bakit gumagalaw na parang kumukulo, ha? Ayoko na. Umuwi na tayo. Natatakot na ako. Kararating lang natin eh. Yung mga asawa ko, ang lalim palagi ng iniisip. Halika na nga, umalis na tayo dito. Doon naman tayo sa gawiron. Napatag ko na naman yung umbok na lupa kaya ayos na yan. Inakbayan ako ni Angelo at naglakad na kami paalis, Kabanong. Hindi pa rin mawala sa isip ko kung ano man ang nakita ko mula sa punso na yon. Nakalayo na kami pero nililingon ko pa rin ito. Iba ang pakiramdam ko sa ginawa ni Angelo. Kinakabahan ako. Gabi na at pauwi na kami ng bahay nang biglang may tumunog sa kotse na parang may tinamaan. Lumabas kami at nakita ko na may nasagasaan na aso ang asawa ko. Diyos ko naman, Angelo! Tingnan mo nga, oh! May naaksidente ka na naman! Kawawa naman tong asong to! Huwag mong sabihing iiyakan mo pa yan. Aso lang yan, oh. Hayaan mo na yan dyan. Hindi ko naman kasalanan na hindi ko siya nakita. Kahit na! Baka mamaya may-ari pala sa kanya tapos ganito pa nangyari sa alaga niyang aso. Kahit sino pa ang may-ari niyang aso na yan, kayang-kaya natin bayaran yan. Ano? Tara na! Anong oras na, oh? Baka mamaya ano na nangyayari kay Andre doon? Pero... Ano, sasakay ka ba o hindi? Iwan ba kita dito? Ano? Wala na akong nagawa kundi sumakay na lang habang nakatingin sa kawawang aso na nabangga ni Angelo. Nagulat na lang din ako nang sagasaan niya pa ng isa pang beses ang aso. Napatulala ako sa kanyang ginawa pero parang wala lang yun sa kanya. Hindi ko na namalayan kung anong oras na kami nakauwi. Pero naabutan na lang namin na may kung anong nakapalibot sa bahay at paglabas namin ng sasakyan, nakita ulit namin ang halimaw na umatake nung isang gabi. Ngunit mas marami sila ngayon. Mas nakakatakot at mas nakakadiri ang kanilang itsura. Nakita kami ng isang aswang at agad na tumakbo papunta sa amin. Dali-dali naman kaming pumasok ni Angelo sa loob ng sasakyan. Ano ba yun? Bakit nandito na naman yung nilalang ngayon? At mas marami pa sila ngayon, ha? Ay, Diyos ko naman! Ano gagawin natin ngayon? Si Andre ay nasa loob ng bahay! Sinabi ko na sa inyo na babalikan ko kayo, di ba? Ngayon ay nagsama pa ako. Lumabas kayo dyan sa kotse nyo. Kung hindi, kakainin namin ang anak ninyo. Hayop kayo! Bumalik pa talaga kayo? Ano ba kailangan ninyo? Ang anak nyo at kayo na rin. Masyado na kayong perwisyo sa lugar na ito. Kaya kailangan nyo na mawala. Perwisyo? Teka lang. Ano bang ginawa namin dito sa baryo na ito, ha? Nandito kami para magpahinga at hindi mamerwisyo. Tigilan na ninyo kami. Angelo! Paandarin mo na ang kotse! Bilisan mo na, Diyos ko! Teka lang. Paano si Andre, ha? Gagawa tayo ng paraan pero sa ngayon, paandarin mo na ang kotse! Wala tayong laban sa mga aswang na yan! Sa tingin ba ninyo, ipaalisin ko kayo? Ha? Anong ginagawa mo? Mamahalin ng mga gulong ng kotse ko! Bakit mo binutas? Angelo naman! Nasa bingit na tayo ng kamatayan, tapos kotse pa rin ang iniisip mo? Mamatay na ba tayo? Teka lang naman. Hoy, aswang! Ano bang gusto mo, ha? Alam ko sa umagay normal ka lang na tao. Magkano ka ba, ha? Hindi nabibili ng pera ang gutom na nararamdaman namin. Ang kailangan namin ay pagkain. Eh, lumabas na kayo! Nauubos na ang pasensya ko! Ayoko pa mamatay! Kinakalampag na ng aswang na yun ang salamin ng kotse. Nakahawak na kami sa kamay ng isa't isa ni Angelo. Akala namin katapusan na namin. Nang biglang dumating ang isa pang nilalang. Aswang din siya pero mas malaki at nakakatakot siya. At hindi katulad ng aswang na to. Nakita kong kinagat niya sa leeg ang isang aswang na nasa gilid ng bahay namin. Huminto ang aswang sa pagkalampag ng bintana ng kotse. Lumipat ang atensyon niya sa aswang na kumakagat sa kasama niya.
Binuksan ko ang compartment ng kotse at dito nakakita ko ng isang bote ng asin. Naalala ko pala na palagi akong may baong ganito dahil kapag kumakain kami sa labas ng aking pamilya ay minsan ayoko ng lasa ng kinakain namin kaya nilalagyan ko ng asin. Kinuha ko ito. Putya naman, may ganyan ka pala tapos hindi mo man lang naalala. Eh di sana kanina pa tayo may laban sa aswang na yon. Eh teka, bakit kinakalaban ng kapwa aswang niya yung mga yon? Hindi nila kalahi yan. Mas malaki oh. Tingnan mo, binabalibag lang niya ang mga aswang na nakapaligid sa bahay. Ano karapatan mo pakialaman ng ginagawa namin? Tama ba narinig ko? Pinagtatanggol tayo ng aswang? Shh! Huwag ka muna maingay. Hayaan muna natin sila dyan. Mga pagkain ko sila! Nakatakda na yun na maging pagkain ko sila! Hindi totoo yan. Lahat na lang dito sa baryo, ginagawa na ninyong pagkain. Bakit ikaw? Hindi ka ba nagugutom? Hindi ka ba kumakain ng tao? Matagal ko nang tinalikuran ng ganyang gawain. Malabong kumain ako ng tao. Kapwa aswang ko, pwede pa. Bakit mo ba kami pinakikialaman? Ang dami mong tanong. Umalis na kayo kung ayaw ninyong matulad sa kasama ninyo. Magkamatayan na tayo! Hindi kami makapaniwala na makita namin ni Angelo na nagpapalitan lang sila ng mga atake pero halatang mas malakas talaga ang aswang na tumutulong sa amin. Sumugod pa ang ibang aswang sa kanya pero isa-isa lang niya itong pinapatumba. Nang makakita kami ng pagkakataon habang nag-aaway pa ang mga aswang, ay dahan-dahan kaming lumabas ng kotse at tumakbo papunta sa bahay. Bumungad sa amin si Andre na umiiyak na napapalibutan ng bawang at asin at wala na si Manang sisa sa tabi niya. Pumunta ako sa kusina para kumuha pa sana ng asin nang makita kong nakaandusin na sa sahig si Manang. Duguan at parang hindi na humihinga. Angelo! Halika rito! Bakit? Anak nang, ano yan? Huminga pa ba si Manang? Hindi na! Dumudugo ang ulo niya. Mukhang tumama sa matigas na bagay at tingnan mo! Basag ang bintana! Sinusubukan niyang labanan ng mga aswang para protektahan ang anak natin. Diyos ko! Manang! Hindi ko kayang tanggapin to! Andre! Anak! Anong nangyari, ha? Kaya mo bang sabihin kay Mama? Ma, inalalayan lang po ko ni Manang papunta sa CR tapos bigla pong may kumatok. Akala po namin kayo na kaya binuksan ni Manang. Pagbukas niya po, kaagad niya pong sinarado at sinabihan akong humiga na sa kama. Nagmamadali pa po siya pumunta sa kusina Kumuha ng bawang at asin. Tapos pinalibot po sa akin. Sabi po niya wag daw po kung aalis sa kama tapos narinig ko na lang po na may bumagsak. Teka, nandiyan pa rin po sila? Ma, ayaw ko pong kuhain nila. Huwag niyo po kong ibigay. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ko hahayaang makuha ka nila. Lumabas na tayo. Dali mo na itong mga asin at bawang na ito, Mia. Mamaya na natin asikasuhin ang gagawin sa bangkay ni Manang. Lumabas kaming muli at nakita namin na ang aswang na tumutulong sa amin ay pinagtutulungan pa rin ng mga aswang na balak kumuha sa anak namin. Hindi pa tayo tapos. Babalikan at babalikan ko kayo. Pati na ikaw, aswang. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Kilalang kilala kita. Baka ikaw ang hindi nakakakilala sa kinakalaban mo, Martin. Martin, bro, ikaw yan? Bakit mo ginagawa to sa amin? Dahil nasa inyo na ang lahat. Masyado niyong pinagmamayabang ang lahat ng ari-arian niyo. Inapakanan niyo kami. Hayop ka! Ikaw pala ang gumagambala sa amin? Pinag-isip mo pa kami? Tinuring ka na namin kamag-anak ka! Hindi ka mag-anak ang turing niyo sa akin. Pinamukha niyo akong kawawa at walang narating sa buhay. Dahil kayo nakakangat. Ibig sabihin, ikaw ang may kagagawa ng ganyan sa anak ko, ha? Oo, tama ka. Dahil minamarkahan namin siya bilang pagkain. Unang tapak niyo pa lang dito sa baryo. Alam ko nang wala na kayong magiging magandang dulot. Ibig sabihin, hindi si Sarah ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng sakit si Andre? Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat!
Sinabi mo pang aswang si Sarah! Sinungaling! Wala kasi nungalingan sa mga sinabi ko. Totoo! Dahil, Umalis na kayo bago ko pa kayo tuluyang patayin. tandaan niyo to! Babalik ako! Hindi ako papayag na hindi ko kayo maging pagkain! Ah! Kumaripas ng takbo ang mga nilalang palayo habang umaalulong na parang asong nababaliw. Naiwan kami ni Angelo kasama ang aswang na nagligtas sa amin. Kita ko ang mga sugat sa katawan niya. Tumingin siya sa akin at akmang aalis na nang pigilan ko siya. Bakit mo kami tinulungan? Hindi nyo na kailangan malaman yun. Basta tinulungan ko kayo dahil gusto ko. Salamat. Hindi na namin alam ang gagawin namin kung hindi ka dumating. Walang anuman. Ang anak ninyo, ipatingin na ninyo sa albularyo. Sinabi na mismo ng aswang na yon na siya ang may kagagawan. Kaya mas mabuti pa, ipatingin na ninyo yan habang maaga pa. Ano? Bakit? Oo, ipapatingin na namin agad siya. Salamat ulit. Mauna na ako. Kailangan ko nang umalis. Mag-iingat kayo. Umalis na rin ang aswang na yon at sinundan ko siya ng tingin. Hindi ko alam kung bakit magaan ang nararamdaman ko sa kanya na parang kakilala ko na siya na matagal. Tumawag na kami ng ambulansya para kuhain si Manang Sisa sa bahay. Pagkatapos ay sinabihan namin ang kanyang pamilya. Sila rin ang nagpayo sa amin na huwag sabihin na aswang ang sumalakay sa amin dahil walang maniniwala. Mas mabuti raw na sabihin naming masasamang tao na nagtangkang magnakaw sa bahay namin ang gumawa nun. Sobrang bait ng pamilya ni Manang dahil hindi nila kami sinisi. Alam naman daw nila na may umaataking aswang sa baryo. Kagaya nila, nalungkot kami sa pagkawala ni Manang. Hindi ko alam na may tao pa palang kayang gawin ang lahat kahit isugal ang sariling buhay para iligtas ang iba. Kami na ang sumagot ng lahat ng gastos hanggang sa libing ni Manang Sisa at inabutan na rin namin ng pera ang pamilya nila bilang tulong at pasasalamat. Hindi na ako nagdalawang isip pa na dalhin sa albularyo ang anak namin. Ilang araw din akong naghanap ng pinakamagaling na albularyo at napunta ko kay Mang Tonyo. Batikan na siya sa panggagamot, kaya nagtiwala ko sa kakayahan niya. Malayo pa lang ay ramdam ko ng enerhiya ninyo. Ang presensya, ang bigat. Parang 5 ang enerhiya ninyo. Paano pong 5? 3 lang naman po kami. Hindi 3, iha. 5. May 2 nilalang na nakakabit sa inyo. Ano bang sinasabi mo, Mang Tonyo? Wala naman kaming kasama. Hindi tao ang kasama ninyo. Maupo na kayo para matukoy na natin kung ano ang bumabagabag sa inyo. Iya, sigurado ka bang magaling tong nakuha mo? Nako, kung ano-ano na kaagad ang pinagsasasabi. Hindi pa nga tayo nahahawakan. Kaming mga albularyo, unang tingin pa lang namin sa tao alam na kaagad namin ang problema. Kaya, mabuti pa kumalma ka dyan. Pasensya na ho kayo sa asawa ko. Ngayon lang po kasi ulit kami nakakita ng albularyo Dayo kayo rito, Ana. Hindi naman na po kami dayo. Dito po kasi kami nagpatayo ng bahay sa probinsya. Dito na po kasi namin balak tumira. Maling-mali na lumipat kagad kayo rito at nagpatayo pa ng bahay. May nagambala kayo. Ano ba pinagsasasabi nito? Ilapit niyo sa akin ang bata. Agad ko namang inalalayan si Andre palapit kay Mang Tonyo Cabanong. Hinawakan niya ang 2 kamay ng anak ko at nagdasal. Nakikita kong dumadaing na sa sakit si Andre. Kumuha naman si Mang Tonyo ng kandila at isang planggana ng tubig. Habang binabanggit niya ang pangalan ng anak ko, ay pinapatulo niya ang kandila sa tubig sa planggana. Pumorma ito ng magulo at malaking nilalang. Sinasabi ko na nga ba hindi basta normal na sakit ang nangyayari sa anak ninyo. Minamarkahan na siya. Minamarkahan po ng alin? Binigyan siya ng sakit ng isang aswang na tinatawag na balbal. Minarka na siya at gagawin na siyang pagkain. Kilala niyo ang taong ito?
Ang hayop na Martin na yun, siyang nagbigay ng sakit sa anak ko. Totoo ba talagang si Martin ang nagbigay ng sakit sa anak natin, ha? Ayop siya. Hindi ko siya Aray! Ang sakit ng katawan ko! Teka, ano nangyayari sa'yo, Angelo? Ha? Nasa kanya ang isa pang enerhiya. Paupuin mo muna siya at tatapusin ko lang ang pag-aalis ng marka sa katawan ng batang ito. Nasa akin? Paano? Patapusin mo muna siya sa ginagawa niya sa anak natin. Hayaan mo muna siya. Manahimik ka muna dyan, Angelo. Tinuloy ni Mang Tonyo ang pagdarasal at ritual kay Andre. Sumisigaw ito sa sakit, umiiyak at halos mawala na ng boses kakasigaw. Sa tabi ko naman ay si Angelo na namimilipit sa sakit ng tiyan at katawan. Napansin kong namamagana ang mga labi niya. Nagdarasal ako na sana ay mabilis na matapos ang ginagawa kay Andre dahil biglaan na lang nangihina si Angelo. Ilang minuto pa ang lumipas, napatra si Mang Tonyo dahil nagsuka si Andre. Pagkatapos ng isang mahabang pagsusuka, ay bigla itong nawalan ng malay. Inayos siya ni Mang Tonyo at hiniga sa upuan. Kumusta po ang anak ko? Ano pong nangyari? Ayos na po ba siya? Hindi lang kinaya ng katawan niya ang mga nilalabas niya at napagod. Maayos na siya. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Salamat naman sa Diyos. Pero itong asawa ko po, bakit bigla siyang naging ganyan? Lumobo bigla ang labi niya. Bago po kami pumunta rito, masama na ang pakiramdam niya eh. Ayaw niya pa po sanang sumama pero pinilit ko siya. Mabutit na pilit mo siyang sumama rito. Mabigat din ang enerhiya na daladala niya. Hindi ito gawa ng aswang. Gawa ito ng elemento. Isang duwende. Paanong gawa po ng duwende? Eh hindi naman po lumalabas ng bahay ang asawa ko. May ginambala kayong nilalang. Tandaan mo, alalahanin mo. Oo. Si Angelo po nung bumisita kami sa pinapagawa naming bahay. Nakakita po siya ng punso doon at sinira niya po ito. Tsak yan ang naging dahilan kung bakit siya pinaparusahan. Hindi lahat ng duwende pare-pareho. May mababait, pero may mga malisyoso. May mga bantay, at may mga marurunong magparusa. At kapag punso nila ang giniba, para mo na ring sinira ang mismong laman ng katawan nila. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Angelo eh. Ayan na, pinaparusahan ka na. Kumuha ulit si Mang Tonyo ng bagong kandila at langgana na may tubig at dito ay pinatakan niya ulit ng kandila habang ang pangalan naman ni Angelo ang binabanggit. Nang tumulo ito sa tubig, ay hindi lang isang hugis ang lumabas kundi dalawa. Tumingin si Angelo sa amin na parang nahihirapan na rin siya sa sitwasyon niya. Duwende ang may kagagawan niyan. Minsan na siyang binigyan ng pagkakataon. Isang tahimik na babala na ipinagdaan pa sa anyo ng isang aso. Pero imbis na magpakumbaba, mas pinili pa niyang hamakin at lapastanganin ang mga nilalang na yon. Kaya lang tuluyan siyang lumampas sa hangganan. Hindi na nag-atubili ang duwende na ipataw ang mas mabigat na kaparusahan. Lalo pa nang marinig nila mga salitang lumabas sa bibig niya. Mga salitang hindi mo basta-basta maibabalik. Kaya pinalobo nila ang bibig niya. Isang parusa hango sa bigat ng kanyang paglapastangan. Mabuti na lang maagap kayong nakarating dito. Kung hindi na lang pamamaga ang tinamo niya. Baka mismong buhay na niya ang kinuha. Pakiusap, tulungan po ninyo ang asawa ko. Kahit magkano po ang kabayaran, babayaran ko po, pangako. Ang tanging kabayaran lang dito ang magbagong buhay na kayo. Humingi kayo ng tawad sa mga nilalang na nasaktan ninyo. Gagaling pa po ba ang asawa ko, Mang Tonyo? Kakausapin natin ang mga duwende. Humingi kayo ng tawad at mag-alay kayo kung saan nakalagay ang punsong sinira ng asawa mo. Sige po, gagawin ko po ang lahat. Tulungan lang ninyo kami. Hindi na po kami magiging mayabang pa sa kahit sino. Sige na, Iha, at ihiga mo na siya. Sisimulan na natin ang ritual para makausap ang mga duwende. Agad kong inihiga si Angelo sa banig. Hingal na hingal siya. Hirap huminga.
at mas lalo pang lumaki ang labi niya na halos hindi ko na makilala. Tinanong ko pa siya kung nasasaktan ba siya, ngunit hindi na siya makapagsalita. Dinig ko lang ang impit niyang ungol. Parang may tumutusok sa loob ng tiyan niya. Bigla siyang napaliyad at ako mismo'y napasigaw sa gulat. Si Mang Tonyo inilabas ang maliit na kahon na may bigas, pulang tela at kaunting langis. Ipinatong niya ito sa gitna ng sahig at nag-umpisang bumikas ng panalangin sa wikang hindi ko maintindihan. Habang tumatagal, parang mas lumalalim ang hangin sa loob ng kubo. Ramdam ko talaga na hindi lang kami ang tao doon. Mang Tonyo, ano na po ang nangyayari? Nandito na sila. Nakikinig na sila. Mga bantay ng punso. Narinito ang babae. Siya ang tunay na nakakaunawa. Siya ang humihingi ng tawad. Opo, ako po. Ako ang humihingi ng tawad para sa asawa ko. Hindi niya alam ang sinira niya. Sana'y mapatawad na po ninyo kami. Iha, tinatanggap nila ang paghingi mo ng tawad. Pero may kapalit. Kahit anong kapalit po ay gagawin ko. Ano po ba ang kapalit na nais nila? Kagaya ng sinabi ko kanina na hindi kayo pwedeng bumalik sa dating ugali. Hindi na kayo pwedeng manghamak. Lalo na ng mga nilalang na mas matagal na sa mundong ito kaysa sa atin. Pangako, hindi ko nahahayaang maging mayabang ang pamilya ko. Babalik po kami kung saan sinira ng asawa ko ang punso. Mag-aalay kami. Magpapakumbaba kami. Narinig ka nila. Unti-unti nang gagaling ang asawa mo. Mag-alay kayo sa punso na sinasabi ninyo. Salamat po ng marami, Mang Tonyo. Magkano po? Iha, hindi lahat ng bagay mabibili ng pera. Wala akong ibang hinihingi kundi ang pagtupad nyo sa pangako nyo na magbago na kayo. Doon pa lang bayad na kayo sa tulong ko. Sige na, Mia, umuwi na kayo. Simulan na ninyo ang pangakong sinasabi mo. Lagi mong tatandaan na hindi lahat ng maliit ay mahina at hindi lahat ng hindi nakikita ay walang lakas. Pinunasan ko ang mga luha ko habang nakatingin kay Andre at nakayakap kay Angelo. Tumayo ako at inalalayan si Angelo. Nagkaroon na rin ng malay si Andre kaya bumalik na kami sa sasakyan. Ako ang nagmaneho pauwi at pagbaba namin sa kotse, nakita ko ang ilang mga tao na nakatingin sa akin. Humingi ako ng tawad sa kanila bago tuluyang pumasok ng bahay. Anak, may nararamdaman ka pa bang kakaiba? Ayos ka na ba? Ma, pakiramdam ko po, ayos na ako. Salamat po kasi hindi niyo ako pinabayaan ni Papa. Mabuti naman at maayos ka na, anak. Masaya ako na hindi ka na nahihirapan pa. Ang papa mo, nasaan? Nagpapahinga na po si Papa sa kwarto niyo. Gumaan na ba ang pakiramdam niya? Opo, Ma. Sabi niya, bago siya matulog. Medyo mabuti na raw po yung pakiramdam niya eh. Salamat naman. Buti talaga at naabutan natin si Mang Tonyo. Ma, natatakot pa rin po ako sa mga nilalang na balak kumuha sa akin. Anak, Ma, baka bumalik sila eh. Baka hindi pa sila tapos sa akin. Baka kunin pa rin nila ako pag tulog ako. Andre, tingnan mo ako. Ma, nanginginig pa rin po ako kapag naiisip ko sila eh. Anak, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kahit ilang nilalang pa yan, kahit anong klaseng aswang o maligno, hindi kita ibibigay. Pero Ma, paano kung bumalik sila? Hindi ko hahayaang may makahawak sa'yo. Nandito lang lagi si Mama. Ma? At pakinggan mo to mabuti. Kahit mamatay pa ako, hindi kita pababayaan. Ma, huwag mo po sinasabi yan. Shh! Anak, ang mama mo, hindi natitinag sa takot. Hindi sumusuko. Kung bumalik man sila, ako mismo ang haharap. Hindi ka po ba natatakot, Ma? Natatakot ako, pero mas malakas ang takot ko na may mangyari sa'yo. Kaya hindi ako uurong. Ma, mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Mas higit pa sa buhay ko.
Ma, pwede po ba dito muna ako sa tabi niyo matulog mamaya? Oo anak, hindi lang mamaya. Hanggat hindi ka kampante, dito ka. Salamat po, Ma. Ako dapat ang magpasalamat dahil andito ka. Ligtas. Ma, hindi na po ba sila babalik? Kapag bumalik sila, haharapin natin. Pero tandaan mo na hindi ka na nag-iisa. May mama at papa ka. At lalaban kami para sa'yo. Nagpahinga na kami ni Andre dahil nakakapagod talaga ang araw na yon. Kinabukasan, habang tulog pa ang mag-ama ko, ay nag-asikaso na ako para puntahan ulit si Sarah sa pwesto niya. Hindi para manggulo, kundi para humingi ng pasensya at muling buhayin ang pagkakaibigan namin. Nang makarating ako sa pwesto niya, ay iwas siya sa akin. Parang ayaw akong makausap pero lumapit ako sa kanya. Bakit ka narito, Mia? May atraso na naman ba akong nagawa sa'yo? Huwag mo naman sanang guluhin ulit ang mga paninda ko. Hindi, Sarah. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng pambibintang na ginawa ko, pati na rin ang mga pamamahiya na ginawa ko sa'yo. Hindi ako perpekto, Sarah. Nagkakamali din ako, kaya sana mapatawad mo na ako. Ano bang pinaplano mo ngayon, Mia? Baka mamaya kung ano na namang masabi mo sa harap ng tao. Wala, Sarah. Wala akong balak manghiya o manggulo ngayon. Totoo tong sinasabi ko. Totoo? Sa lahat ng paninira mo? Sa mga sigaw mo sa akin kahapon sa harap ng buong palengke? Oo, kaya nga ako nandito para humingi ng tawad. Lahat ng ginawa ko, lahat ng masasakit na salita, hindi ko dapat sinabi. Hindi mo deserve kahit isa doon. Mia, ilang beses mo na akong tinawag na aswang. Ilang beses na akong pinagtinginan ng tao na parang salot ako. Alam ko, at mali lahat yun. Mas pinairal ko ang galit, takot at pagiging mayabang ko. Hindi ako nakinig kahit sa sarili kong asawa. Bakit ngayon? Dahil ba sa nangyari sa inyo kagabi? Oo, dahil doon ko nakita na hindi ikaw ang kaaway ko. Hindi ikaw ang dapat kong pinagdududahan. At higit sa lahat, kaibigan kita, Sarah. Matagal na. Mia, ang sakit ng ginawa mo. Hindi mo alam kung gaano. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para bumawi agad, pero para magsimulang muli. Mia, kung ayaw mo pa akong patawarin ngayon, tatanggapin ko. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako tumalikod. Dahil guilty ako. At nagsisisi ako. Hindi kita kayang kamuhian, Mia. Kahit sa lahat ng nangyari, kaibigan pa rin kita. Pero masakit pa para sa akin. Naiintindihan ko. Hihintayin ko kahit gaano katagal. Basta salamat dahil pinakinggan mo ko ngayon. Sana, Mia, sana totoong magbabago ka na. Oo, Sarah, pangako, hindi na ako magiging ganun ulit. Yan ang gusto ko marinig mula sa iyo, Mia. Lahat ng tao ay nagkakamali at marunong ako magpatawad. Ang gusto ko lang talaga ay marinig ang paghingi mo ng tawad sa akin at sa mga tao. Salamat at kaya mo talaga akong patawarin. Salamat at hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa lahat ng nagawa kong masama sa iyo. Kumusta na si Andre? Magaling na ba siya? Ay sa awa ng Diyos at sa tulong ni Mang Tonyo, naging ayos na ang lahat. Gumagaling na si Andre at sana ay magtuloy-tuloy na. Buti naman at nakinig ka sa sinabi ko. Sinabi? Ngayon nga lang tayo halos nakapag-usap. Paano mo naman ako masasabihan tungkol dyan? Wala. Ang sabi ko, mabuti naman at gumagaling na ang anak mo. Masaya ako. Akala ko kung ano na eh. Nakakagulat naman kasi nasabi mo, mabuti at nakinig ako sa sinabi mo.
Hayaan mo na yon. Lutang lang din ako. Maaga pa lang din kasi kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. O siya, mauuna na muna ako, Sarah ha. May kailangan pa kaming puntahan eh. Sinadya lang talaga kita para personal ako makahingi ng tawad sa'yo. Ayos na yon, Mia. Napatawad na kita. Basta ha, pangako mo sa akin na magbabago ka na. Oo, Sarah, pangako ko yan. Hindi lang para sa'yo, para na rin sa sarili ko. Ngumiti pa siya sa akin bago ako tuluyang umalis, Kabanong. Kita ko ang mga tao sa palengke na kakaibang tingin sa akin at parabang pati sila'y naninibago sa inaasta ko. Magaan sa pakiramdam ang humingi ng tawad sa taong ginawan mo na masama. Pakiramdam ko, ibang tao na ako simula noon at parabang umalis na ang yabang sa katawan ko. Alam kong hindi pa tapos ang paghingi ko ng kapatawaran at una pa lang si Sarah dito. Pero masaya ko dahil kahit papaano ay natuto na akong humingi ng tawad. Nang makauwi ako sa bahay ay nakita ko kagad si Angelo. Nabawasan ang pamamaga ng labi at mukha niya. Aba, mukhang gumagaling ka na. Pero kailangan pa rin nating pumunta sa pinapagawang bahay para mag-alay sa punso na sinira mo. Ikaw kasi ayaw mo makinig sa akin. Pasensya na, mahal. Hindi lang talaga ako marunong makinig at hindi kasi ako naniniwala noon eh. Pero ngayon, naniniwala na ako. Grabe pala talaga ang balik sa'yo kapag gumawa ka ng masama ano? Siyang tunay. Kaya ngayon, maghanda na kayo ng dadalhin na pang-alay. Andre, anak, sumama ka ha, para naman makita mo yung pinapatayo nating bahay. Sige ma, ilang araw din po akong halos hindi nakalabas ng bahay eh. Mukhang ito na lang yata uli yung unang beses na makakalabas ako. Una at tuloy-tuloy na. Magaling ka na at mas lalo ka pang lalakas sa araw-araw. Hayaan mo kapag nagkaroon ulit tayo ng oras, kakain tayo sa paborito mong kainan. Talaga ma, excited na ako. O tara na, sapat na siguro tong isang buhay na manok, ilang prutas at isang bigas para gawing alay doon, no? Oo, ayos na yan. Kausapin mo at manghingi ka ng tawad sa lahat ng sinabi mo. Pati yung aso na nasa gasaan mo, banggitin mo sa pakikipag-usap mo sa kanila, ha? Lumabas na kami ng bahay na dala ang mga alay namin sa mga duwende at ang mga pangmeryenda na mga gumagawa doon. Sa labas ay nakita kami ng mga tao at imbis na tarayan ko sila ay binati ko ng nakangiti. Ngumiti silang pabalik at parabang naninibago sa akin. Sumakay na kami sa kotse at umalis na. Pagdating namin sa pinapagawang bahay, ay inabot muna namin ang mga dalang pagkain sa mga trabahador doon. Saka dumiretso sa bakuran kung saan sinira ni Angelo ang punso. Lumod si Angelo at inilagay sa harapan ng punso ang mga dala naming alay. Kagaya ng sinabi ng albularyo. Pinatulo ni Angelo ang dugo ng manok sa nasirang punso. Patawad po kung sinira ko ang bahay ninyo. Pinagsisisihan ko na po lahat at tinatanggap ko na po ang kaparusahan ko. Hindi po ako perpekto. Tao lang po ako na nagkakamali. Hayaan niyo pong bumawi ako sa pamamagitan ng pag-aalay at pagbitaw ng pangako na magiging mabuti na ako sa kapwa ko. Manghingi ka rin ng tawad sa aso na nabangga mo. At sa aso po pala na nabangga ko noon, naway mapatawad niyo rin po ako. Manunong naman po magpatawad ng mga dwarfs, Papa. Basta huwag niyo lang pong uulitin ha. Promise mo po sa amin ni Mama na magiging mabait at happy family na lang po tayo. Pangako yan, anak. Hindi na ako gagawa pa ng ikapapahamak ng pamilya natin. Hayaan mo akong bumawi. Basta ngayon na buo at masaya na tayo, dapat siguro bumawi tayo sa mga tao sa baryo, ano? Magpaalam ka na sa mga duwende, Angelo. Mamimili tayo sa palengke para sa paghahanda sa gagawing salo-salo sa baryo. Aba, magandang ideya yan Halika na, anak. Paalam na po sa inyo mga duwende. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Tumayo na siya at lumakad na kami. Nagpaalam na kami sa mga trabahador at saka sumakay na ng kotse. Bago kami umuwi ng baryo,
ay dumaan na muna kami sa palengke para mamili ng mga pagkain para sa gaganaping salo-salo na balak naming gawin. Nang makapamili na, ay umuwi na kaagad kami. Hinanda ang mga pinamili, nagluto at iniligay sa mga baunan para sabay-sabay nang madala sa barangay. Kinagabihan, sa tulong ng kapitan, ay nagpailaw sila ng baryo para sa munting kasiyahan. Naganda na sila ng malaking mesa sa gitna ng kalsada. Nagtulong-tulong ang mga tao sa baryo upang maihanda ang mga pagkain. Kitang-kitang bilog na buwan sa langit habang kami kumakain. Napatigil kami nang biglang may naamoy na naman kaming mabaho sa paligid. Sumunod sa amoy na yon ay ang mga tunog ng malalaking yabag papunta sa amin. Nagtakbuhan ng mga tao dahil may mga aswang na palang umaaligid sa amin. Mga labastangan! Hindi kayo pwedeng kumain at magsaya habang kami nagugutom! Martin! Buhay ka ba balang hayop ka? Buhay na buhay, Angelo! At bumalik uli kami para gawin na talaga kayong pagkain! Nagtipon-tipon pa talaga kayo rito, ha? Bawat isa sa amin ay makakakain! Sigurado ka ba dyan, Martin? Sigurado ka ba sa desisyon mo, ha? Bes, wag mo nang galitin lalo ang aswang na yan. Baka mapahama ka pa, ano ba? Hindi ako natatakot, Mia. Hindi niya ako kilala at mas lalong hindi ako natatakot sa kanya. Eh, paano mo naman lalabanan, Bes? Tignan mo nga ang itsura niyan. Sa paraang alam ko, at handa akong gawin lahat para protektahan kayo at ang mga nandito sa baryo. Napatras na lang ako nang biglang nag-iba ng anyo si Sarah. Naging isang malaking nilalang na maitim ang balat at mahaba ang kuko. Bumalik sa alaala ko ang itsura ng nilalang nang nagligtas sa amin noon. Doon ko naisip na si Sarah pala yun, ang mabait na aswang na nagligtas sa amin. Sarah, ikaw ang nagligtas sa amin noon? Teka lang, bakit? Saka na ako magpapaliwanag, Mia. Sa ngayon, kailangan kong labanan ng mga aswang na yan. Tama nga hinala ko na ikaw ang walang hiyang pumigil sa amin noon. Tamang-tama. At ngayon ay tatapusin na rin kita. Tama ka. Binalaan ko na kayo noon na kapag bumalik kayo ay wawasakin ko kayo. Pero hindi talaga kayo marunong makinig. Kinalaban niyo pa rin ako. At anong gusto mong gawin namin? Matakot sa'yo? Isa ka lamang hamak na babaeng gabunan. Pero hindi ka uubra sa dami namin. Hindi lang siya ang kalaban, Martin. Kami rin. Kung sino ba ang kaya makipaglaban sa mga aswang na ito, pagtulungan po natin silang talunin. Tama. Magtulungan po tayo para matalo ang mga aswang na yan. May mga hinanda na po kami mga asin at bawang sa ilalim ng mesa. Gamitin po ninyo yon. Kita mo na? Tiyak matatalo ka na ngayon at ang mga kasamahan mo. Dahil mga masasama kayo, kaya dapat kayong patayin. Sumugod si Sarah kay Martin at nagpambuno silang dalawa. Habang ang mga tao naman ay abala sa pagdakot ng asin at pagbato nito sa mga aswang na lumalapit sa amin. Nagulat ako sa di kalayuan ay nakita ko si Mang Tonyo. May dalang buntot pagi at tumatakbo para salubungin ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Isa-isang nagtalsika ng mga aswang na umaatake sa kanya. Lumapit si Mang Tonyo sa amin at tumarap sa mga aswang para protektahan kami. Mang Tonyo? Ano po ang ginagawa ninyo rito? Paano po ninyo nalaman na kailangan namin ng tulong? Hindi lang ako basta isang albularyo, Iha. Dati ako manunugis at malakas ang pakiramdam ko kapag may mga aswang na umatake kapag kabilugan ng buwan. Ma, natatakot po ako. Huwag ka matakot, Andre. Hindi ka na nila makukuha pa dahil ginamot na kita. Hindi ba? Ngayon naman tutulungan ko kayong makaligtas dito at matalo mga aswang. Salamat po, Mang Tonyo, at hindi nyo talaga kami pinabayaan. Isa ka rin pakialamero, tanda. Pinagsisihan kung hindi pa kita tinapos noon. Wala na sana gumagamot sa mga nabibiktima ko. Kahit tinapos mo man ako noon, alam kong may magtutuloy at magtutuloy pa rin ang lahi ka. Hindi pa tayo tapos, Martin. Halika rito! Sarah, kumampi ka na lang sa amin. Kapag natalo natin ang lahat ng taong ito, tsak na marami tayong makakain. Sarah! Mag-iingat ka! Huwag mo hayaang malapitan ka niya! Hindi ako tulad mo, Martin. Hindi ako papayag na kainin ninyo ang mga taong minahal ko. Mga minahal? Ikaw?
Nagpapakabait pa rin? Tanga! Kapag nasa anyo natin ganito, wala kang lugar sa mga tao. Mas pipiliin kong ipagtanggol sila kaysa sumama sa halimaw na tulad mo. Ma, bakit dami nila? Andre, kapit lang sa akin anak ha. Huwag kang bibitaw. Mga kababaryo, ihanda ang asin. Sabuyan ninyo sila. Gawin na natin ang sinasabi ni Mang Tonyo. Tapusin na natin ang mga aswang na yan. Masyado ka ng maraming pinerwisyo, Martin. At ito na ang oras ng katapusan mo. Iya, huwag kang padadala sa galit mo. Tandaan mo, kapag natalo ka ng emosyon, mas lalo ka magiging ganap na halimaw. Hindi ako matatalo, Mang Tonyo. Hindi pa ngayon. Halika dito, Sarah. Tapusin na natin to. Muli ay nagpambuno ang dalawa. Nakagatan sila. Nagsuntukan at parang halos mabali ang mga punong tinatamaan nila. Ang mga tao, ganun din ang ginagawa. Hinahagisan ng asin ang mga aswang at ang iba ay bawang ang binabato. Kanya-kanyang diskarte para matalo ang mga aswang. Unti-unti nang bumabagsak ang mga aswang. Unti-unti na silang nauubos. Hanggang sa si Martin na lang at si Sarah ang natitira. Tuloy pa rin ang laban nilang dalawa hanggang sa huling pag-atake ni Sarah ay napuruhan na si Martin at tuluyan ng bumagsak. Napaluhod sa pagod si Sarah at unti-unti itong bumalik sa anyo niyang tao. Tumakbo kami ng anak niya sa kanya at niyakap siya. Sarah, mabuti naman at ayos ka lang. Nag-alala ako sa iyo kanina kaya nagdarasal ako sana maging ligtas ka. Salamat, Pia ha. Pero ayos na ngayon. Wala na ang mga aswang na manggugulo sa baryo natin. Iya, maraming salamat sa pagiging matapang mo. Kung wala ka hindi kinaya ng baryo na ito ang pag-atake kung hindi ka tumulong. Iba pa rin ang lakas ng isang gabunan. Ninang, ang lakas mo talaga. Kaya idol kita eh. Salamat po kasi pinagtanggol mo na naman kami. Ano ba kayo? Matagal ko na itong ginagawa. Napansin niyo bang halos walang nababalita ang aswang dito? Matagal na silang hindi nakakapasok dahil binabantayan ko ang baryo. Nagkaroon lang ulit ng problema dahil sa pagdating ni Mia at alam ko, hindi nila kasalanan. Pero ngayon, sisiguraduhin kong wala ng kahit sinong nilalang ang makakapasok dito. Ligtas na ulit ang baryo natin. Sarah, salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Andre. Uy, tama na yan. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong tampuhan pa dati, pamilya ko na rin kayo. Abay, tama si Sarah. At ikaw, Mia, may lakas ka rin. Hindi lahat ng ina kayang tumayo at lumaban habang natatakot ng ganyan para sa pamilya. Hindi ko po alam kung magiging matapang ako kung wala kayo. Nasa loob mo na yon. Kailangan mo lang ng paalala. Ma, alam mo ba na kahit natatakot ako kanina at nakikita ko natatakot rin kayo, alam kong hindi mo kami pababayaan. Anak, kahit kailan at kahit saan pa yan, alam mong ipaglalaban kita, hindi ba? At ako, nandito rin palagi. Basta may kumalabit man na anino o kumalus ko sa dilim, isang tawag lang tatakbo agad ako. Yay! May superhero kaming ninang! At bukod kay Sarah, nagpapasalamat din ako sa inyo. Dahil kung hindi kayo nakipagtulungan baka hindi pa rin natin napatay ang mga aswang na yon. Salamat sa inyo! Oo nga po. Nakita ko kung gaano kayo lahat katapang. Mas lalo na tayong magiging protektado dahil halos lahat ata kayo rito kayang ipaglaban ang mga sarili ninyo. Sarah, pwede ba? Sana simula ngayon burado na lahat ng tampuhan natin. Kanina pa, Mia, nung niyakap mo ko, ramdam ko na. Tapos na yun. Masaya ako na natuto ka na. Sana tuloy-tuloy na yan, ha? Oo naman, no? Mas masaya pala na kasundo mo yung mga tao kaysa mga kagalit mo, no? Mga anak, tapos na ang dilim ngayong gabi. Bukas ay magiging kwento na lang ito. At huwag kayo mag-alala dahil babantayan ko ang baryo sa susunod na kabilugan. Mang Tonyo,
Salamat po sa lahat. Hindi ko po alam paano namin kayo susuklian. Huwag mo nang isipin ng sukli. Ang mahalaga buo kayo. Mia, tara na. Sabay na ako sa inyo umuwi para naman may kausap din tong anak ko. Pareho pa naman sila ni Andre na mahina pa ang loob sa mga ganitong bagay. Hindi matapang ako. Konti lang. O siya, matapang na maliit. Halika na para makapagpahinga na kayo. Unti-unti nang umalis sa mga tao at bumalik sa kanya-kanyang mga bahay. Mag-uumaga na rin kasi at kailangan na ng mga tao sa baryo ang magpahinga. Si Mang Tonyo naman ay umalis na rin at nag-iwan lang ng isang habilin. Habang naglalakad kami pauwi, ay ramdam ko ang lamig ng hangin. Pero hindi na nakakakilabot ang dating. Kasama namin si Sarah at ang anak niya sa bahay dahil inimbitahan ko sila. Na kanila namang pinaunlakan. Hindi ko alam kung ano ba ang magiging reaksyon ko. Nahihiya ako kasi nasilaw ako sa material na bagay at pinagpalit ko ang isang katulad mo na totoo at maaasahan kong kaibigan. Nung umuwi kayo rito, Sarah, pinangako ko sa aking sarili na ipagtatanggol ko kayo dahil nung mga bata pa tayo, alam mo namang tayong dalawa lang madalas ang naglalaro dahil ayaw nila sa atin, di ba? Pinagsisisihan ko na lahat, Sarah. Sana naman hinapatawad mo na ako. Kahit hindi ka pa humihingi ng tawad, Mia, alam ko sa sarili kong napatawad na kita. Simula ngayon, hindi lang tayo basta magkaibigan. Magkakampi tayo. Sa lahat ng laban, tao man o hindi. Oo, Sarah, hindi na kita iiwan. Dito na muna kayo ng anak mo sa bahay matulog. Gabi na baka aswangin ka. Ang tanda na natin, puro ka pa rin kalokohan. Halika na nga sa loob. Nagtatawanan kami pumasok ni Sarah sa loob ng bahay, Kabanong. Parang kulang ang oras sa mga kwentuhan namin pero pinili naming ituloy ang kwentuhan sa susunod na mga araw dahil kailangan na naming magpahinga. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang nagbalik ang sigla ng buong baryo. Wala nang naglalakad na may kaba. Wala nang mga batang pinipilit pumasok bago lumubog ang araw. At wala nang halimuyak ng takot sa bawat kanto. May mga batang tumatawa habang nag-iigib. Mga nanay na nagtutulungan na magluto para sa lahat. Sa tuwing may munting kasiyahan, lahat kami ay naging parte ng muling pagbangon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ng tunay na tahanan ulit ang baryong aming tinirhan. Tahimik akong tumingin sa paligid. Ang mga taong minsay hinusgahan ko, nilait at niyabangan dahil sa narating namin sa buhay. Ngayon ay kasama ko sa pagtawa, sa pagkain at sa pagbangon. Mga totoong taong hindi ko naman pala dapat pagmalakihan. Dahil ang totoo, mas may pagmamalaki pa pala sila kaysa sa amin. Walang-wala ang ugali nila sa amin. Dahil nung araw na yon, noon pa lang kami natuto ng kagandahang asal. Pero ang pinaka natutunan ko sa lahat, wala sa panahon o edad ang pagbabago. Ito'y nasa puso ng taong gustong maging mabuting nilikha ng Diyos. Wakas.